balita ang mga kaganapan sa kamatayan ni si Kristo at ngayon sa ulo ng ating mga balita. And now the details of the gospel, ang mabuting balita ayon sa Biblia. Alright bro, i-detalye mo na ang mga balita, ang tatlong pangunahing mga balita. Kapatid, mayroon na 2,000 taon mahigit ang nangyaring kaganapan, malaking kaganapan sa kamatayan ni Kristo. Ay ito yung makikita natin sa Abril 7 at Abril 3:30 to 33 AD. Itong dalawang mapagpilian natin kaganapan na nangyayari sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim ang buong lupain at alas 3 na ng hapon nang sumigaw ng malakas si Jesus sa pagkatapos nalagutan siya ng hininga. Una kapatid, talakayin natin kung gaano kahalaga ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo na bilang mga tagapagmana na sons and daughters of God. Na dito ang Espiritu rin ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya kapatid, kailangan ang katibayan dito sapagkat kung saan mayroon tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumagawa. Sa ibang paraay, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumagawa. Sa makatuwid bagay kapatid, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ang nagpapatibay sa tipan na kung saan ang kanyang ibinigay na ipagmamana sa mga sumasampalataya sa kanya ay mayroong katibayan dahil natupad na kung saan ang kanyang kamatayan ay siyang nagpapatibay sa tipan sa pagmamana. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. At dito naman tayo kapatid sa linya ng hanay na pagkasaserdote ng ating Panginoong Jesucristo, sa linya ni Melchizedek na walang umpisa at walang katapusan, na ang kanyang pagkamatay ang pag-alay sa kanyang sarili bilang isang tupa na sinabi ni Juan na kung saan siya rin ang huling pari, na ang pari na magdala sa mga kasalanan ng mga tao sa Ama ay kanyang hinati ang tabil ng tabernakulo sa templo galing sa taas papunta sa baba, at dito nung nalagutan siya ng hininga na ang templo ay makalapit na ang lahat ng may mga kasalanan sa Ama sa pamagitan ni Jesucristo dahil siya ang huling alay at siya ang huling pari na nagdala ng kanyang handog sa Ama. At dito tayo makalapit na mismo diretso sa Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, siya nilibing at sa libingan kung saan ang mga naghintay ng sinaunang mga nanampalataya at nakarinig sila ng balita na kung saan ang ating Panginoon ay pumaparoon sa kanila na naghihintay sila ng matagal ng mga panahon, at dito nagkakaroon ng tinatawag na first fruit of resurrection, ang kanyang unang bunga sa mga nangabanhaw naman sa mga libingan. At pagkatapos ng kanyang 3 araw na sa libingan ng magandang balita na kanyang binabalita sa mga nangamatay namang ulit, at siya'y nabanhaw namang ulit sa makatlong araw ang pagkabuhay namang ulit ng ating Panginoon,
At ito ay ang tinatawag na the blessed hope of our salvation, the blessed hope of Christians, na kung saan walang saysay ang ating panampalataya kung ang ating Panginoong Kristo ay hindi nabuhay namang uli sa libingan, dahil tayo ang pinaka-most miserable person. Ang sabi ni Pablo, we are most miserable persons in this world. Kung ang ating Panginoon ay hindi nabanhaw at ang bingit ng kamatayan, the sting of death will continue and there is no victory over death. At walang saysay ang panampalataya natin dahil ang ating Panginoong Kristo ay hindi nabuhay, subalit ito'y naging victorious at nabuhay muli, na nagpatatag na kung saan ang kanyang salita ay totoo, na mabuhay ang mga patay sa panampalataya sa ating Panginoon, at ang kanyang pagbalik muli na unang sumalubong ang mga nangaunang nangamatay sa kanya at baguhin ang mga nangabuhay namang ulit into glorified body.